guys, mga kadora. So, hindi tayo magdodora ngayon dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ugali. Ang pagkakaiba ng ugali ng Middle East at yung mga taga-Hong Kong na amo. So, ayan. So, dahil may karanasan nga ako dun sa Middle East, 5 years and 6 months, and dito is mo for 4 months ako. So, malaki ang pinagkaiba nila. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, syempre sa trabaho muna. Sa trabaho, syempre pagkakaiba ng Middle East, malaki yung bahay. Yung bahay, nung dati kong amo is hanggang 3rd floor. Yung sa Hong Kong naman is katulad ng condo. Kaya lang, itong amo ko is medyo, sabi nila, mayaman kasi medyo malaki-laking bahay kasi yung iba, maliit lang talaga yung condo nila. So, meron din naman dito mga buong bahay, kaya bibihira lang. Pero karamihan talaga is nakatira sa building. So, mga malaking kondo at meron ding maliliit lang, depende sa yaman ng amo mo. So, ayun, sa linis, halos pareha lang sila. Kaya lang, pagkakaiba ko dito is yung CR nila is paglilinis is dry. So, ibig sabihin, more on wipe lang. Hindi mo kailangan banlawan yung buong CR, babrasyan, hindi naman kailangan ganun. Kasi minamap nga lang yung CR dito sa Hong Kong. Samantala dun sa Middle East, is binabanlawan ko talaga, kukuskusin, tapos sasabunin, tapos ibabanlawin yung buong CR talaga. Maliban dun sa dami pa ng CR. Imagine mo yung CR dun sa Middle East, napakadami. Ang sa amo ko, 6, dito 2 lang ang nilinisan kong CR. So, mabilis lang yung paglilinis ng CR. Depende sa amo kasi, itong amo ko dito sa Middle East, yung dito sa Hong Kong is napaka-conservative. So, napaka-maselan, more on hygienic. Unlike dun sa Middle East is, hindi naman sila ganun ka-stricto. Basta as long na sinusunod mo lang din yung trabaho nila. Hindi sila masyado masita. Pero siguro, napansin ko lang dun sa Middle East, yung amo ko is mahilig nga sa parang piano nga, sabi mo, magtingin-tingin kung may dust. Kasi nga, di ba, karamihan dun sa Middle East is mabuhangin. So, madaming alikabok sa laki ng bahay. So, yun lang. Dito sa amo ko is pagkakaiba dito din sa Hong Kong is hindi ko siya masyadong nililinisan yung mga bagay-bagay, yung mga display kasi nga ayaw nilang hinahawakan kasi more on hygienic na sila. So depende sa amo mo. May pagkakaiba na malaki talaga pagkakaiba. So para sa akin mas stricto itong Hong Kong kumpara dun sa Middle East, no? Mas mahigpit sila dito. So, maliit lang bahay, mabilis linisin, pero mahigpit sila sa paglilinis. So, sabi nila sa akin, dahil matanda yung sa akin, wala akong bantay na bata, maselan daw talaga yung sa akin. O sabihin, kapag may bata, hindi masyadong maselan. Kapag matanda, karamihan maselan. Tsaka karamihan yung ugali nila is paranoid, no? Dito sa Hong Kong. Mga paranoid, yung parang mabilis magalit, mabilis Tapos, dun sa Middle East naman is, sa pagkain, wala rin ako naging problema doon. Is talaga sila. Kuha ka lang, kung sa stock ng food, sobrang daming stock ng food. Parang di mauubusan kasi grabe sila magtama kasi dami lang ref at saka freezer. Dito naman, medyo hindi sila masyado nag-stock kasi isa lang ang ref nila. So, hindi ka rin pwede makirep-rep sa kanila masyado kasi nga, depende kasi may iba naman na binigyan silang sarili nilang rep ng mga katulong lalo pag sobrang yaman yung amo mo. So, depende sa yaman ng amo mo. So, dito sa akin, depende kasi mayroon kasi nga binibigyan ka ng pera para sa allowance mo sa pagkain mo. Meron namang ayaw, pero sila magbibigyan ng pagkain mo dito sa Hong Kong. So, marami-rami pong pinagkaiba po dito sa ugali nila, no? So, ang pinakagusto ko lang siguro dito sa Hong Kong or sa Middle East, kasi sa Middle East, yung pagkain nila doon is more on chicken talaga sila, kabsa, chicken. Wala nang iba. Kung karamihan niluluto ko, indomie tsaka itlog, ayun. Yun talaga ang walang ibang recipe, wala nang ibang lutong Parang di ka masyado makakatikim ng mga Filipino food. More on sa kanila mga burger, tsaka shawarma, tas pizza, parang masasanay ka na lang din.
So, ang kanilang rice is tuwing tanghali lang dun sa Middle East. So, umaga, ano lang, coffee lang, tsaka sa gabi is, minsan, wala talaga rice, more ng tinapay lang, ganun. Tinapay or shawarma or burger, ganun lang sa gabi. With soft drinks, yan. Pagka dito naman sa Hong Kong, ang pagkain naman nila dito is, ang rice lang nila is gabi. So, sa umaga, minsan bread lang sila. Sa tanghali, depende, parang nagmamagi sila, nag-order lang sila sa labas. So, hindi naman sila araw-araw nagluluto. Ang luto ko lang dito is umaga lang pambaon ng anak niya. Tsaka sa gabi, pagluluto ng dinner. Yun lang. Pero ang pinaka talaga nila is dinner, yung pinaka-rice nila sa Hong Kong. So, ang kinaganda lang dito sa Hong Kong is yung pagkain. So, sa pagkain kahit paano, iba-ibang putahe ang makakain mo at more on prutas din sila. So, ang maganda lang dito is nakakalabas ka tuwing linggo at nakakain mo yung gusto mong kainin at hindi mo masyado na mamimiss yung food sa Filipino kasi dito nakakain mo naman. Compare mo doon sa Saudi, sa Middle East. So, Saudi kasi ako dati kaya nasabi ko. So, ayun, sa trabaho, the same lang, nagmamap, nagwa-wipe, nag-vacuum, ganun lang siya, magpapalit ng bedsheet, magwa-washing. So, depende, may amo din daw na maselan sa damit, depende kung ipapa-washing sa'yo, sa wash hands. Pero dito naman sa amo ko is, same boat naman, Middle East, and dito sa Hong Kong is parehong nagwa-washing. So, ang kinaiba lang is doon sa washing lang, hindi automatic sa Middle East, yung sa amo ko. Ito kasi dito sa Hong Kong, automatic yung washing nila. Tsaka, walang downy. Hindi sila nagda-downy yung dito sa Hong Kong. Powder lang sila, counting powder lang. Okay na. Doon kasi sa Middle East, kaya, ayun lang, medyo matrabaho kasi nga, kailangan mong ibaba din sa downy, at ipa-dry pa. So, maraming proseso din. So, sa planchahin, ganun pareho din. Pareho silang malakas din maglabahin, talagang magplantsahin. Di mawawala. So, ayun, same sila. Ang ano ko lang talaga is yung ugali. Hindi ko alam kasi nagkataon siguro mabait yung amo kong babae talaga dito sa Middle East. Hindi naninigaw, palaging palangiti. Yun, mabait, sobrang bait. Yung mga anak mabait din, pero yung asawa, ayun, yun lang pinagkaiba kasi sa Middle East, ang kabahan nyo doon, yung lalaki. Kasi karamihan doon, or mayroon talaga mga manyakis. So yun, manyakis, mag-ingat. Yun yung pinaka-ingat-ingatan nyo sa Middle East, yung sa lalaki. Dito naman, sa Hong Kong, feeling ko, yung babae. Ang lalaki, hindi man masyado parang maselan ang lalaki dito. Hindi rin naman hindi naman manyakis, hindi naman marespeto na parang tingin ko marespeto naman. Ano lang yung sa babae medyo mahigpit. So depende lang siguro kasi itong amo ko sobrang higpit talaga. Sa pinaka mahigpit na higpit lahat talaga. So ayun. So kailangan mo lang talaga masunod lahat ng instruction nila. Huwag kang magkakamali dito sa Hong Kong ha. Huwag kang makakalimot sa lahat ng mga trabaho mo, huwag kang magkakamali. Sometimes ang ugali nila is perfectionist, no? Kailangan ma-perfect mo. So, ayun, may ugali din sila naninigaw. So, kailangan mo na mahabang pasensya. Naninigaw, tapos kahit minsan wala kang kasalanan or sila may mali. Minsan ikaw pang ayun, minsan overthinking din sila kasi yung mga dating katulong nila is feeling nila ginagawa mo rin, yung parang ganun. So, ayun, sinasabi nila parang paranoid, ayun. So, kailangan mo talagang bitbitin ng mahabang pasensya dito sa Hong Kong. Dahil, sobrang stricto nila. So, kung sisigawan ka, huwag ka lang sumagot. Antay mo na lang kung ikaw ang i-terminate. Yung ganun. So, kasi alam mo naman, mas malalaman mo rin lahat ng patakaran dito. So, karamihan dito, ayun, medyo tibayan mo lang talaga yung loob ko. Kaya ko, muntik din akong gustong sumuko, pero titibayan ko din yung loob ko dito dahil itong amo ko, pag may mali ka kahit konti, kahit pinakonti lang, nagagalit agad. So, nagagalit ngayon, pero mamaya wala na. Parang ganun. So, hindi ko maintindihan minsan, pero, di ba, kailangan natin ng trabaho, kaya kailangan natin magtiis. So, kailangan natin ng mahabang pasensya. Kaya siguro iba, hindi nila kaya kasi nga, hindi nila kaya na sinisigaw-sigaw sila.
Pero ganun talaga eh. Karamihan daw ganun talaga. So, dito sa Hong Kong. So, ayun, magbitbit kayo ng mahabang pasensya. Sa trabaho, kailangan talagang isipin nyo yung sunod-sunod na trabaho. At kung as long na kahit, para sa akin hindi naman kasi ako palasagot na tao eh. Kahit alam no kapag siya amo natin siya eh. Pero yung iba siguro kaya na-terminate kasi nga di makatiis, sinasagot-sagot. Kaya yun, tiniterminate ako. As long na kaya ko, kalmado lang ako, hindi ako nagsasagot-sagot. So malaki ang diferensya kasi kung dun sa South, sa Middle East, hindi naman ako masyado napapagalitan dun eh. Kasi normal, araw-araw, yun na talaga yung ginagawa ko. Kasi hindi siya masyado maselan. Ito dito, sobra kahit maliit na bagay lang. Medyo parang pinapalaki na. So, ayun, lalo na pag matanda. So, yun guys, talagang ang masabi ko lang, para sa akin, mas may puso ang Middle East kaysa sa Hong Kong. Mas may puso sila. Para sa akin ha, kasi nga, mas mabait ko kasi, nababaitan kasi ako sa amo ko doon sa Middle East compared ko dito sa amo ko. Ngayon, pero hindi sila maramot. Ang kinaganda lang dito is hindi maramot yung amo ko sa pagkain, hindi maramot sa ibang bagay. Ayun lang talaga, wag ka lang talagang magkakamali. Dahil pag nagkamali ka talaga, ay, handa mo sarili mo talagang sermon to the max. Talagang kaya lusot tainga ka na lang talaga. So, ayun, bilib ako sa mga Pilipino na nagtitiis dito sa Hong Kong, sa mga ugali ng mga Chinese. Dahil alam kong mayroon pang mas mahirap sa sitwasyon ko. Bilib ako sa kanila at napakatibay ng loob nila. So, yun, kapag na-terminate ka naman, antay mo lang terminate ka naman, lagi ka lang maging handa. So, lagi ka lang magtatabi para sa sarili mo. Ako, grabe talaga. Pero tinitibayan ko yung loob ko. So, yun, wag lang tayong susuko, laban lang, bilang isang OFW. At kapag punta kayo dito, ihanda nyo lang yung sarili nyo, no? Kasi iba-ibang amo. Meron din naman sa Middle East na hindi rin okay ang ugali, pero masama sabi ko lang, karamihan na mga na-encounter ko din, mas may puso ang mga Middle East kaysa dito sa Hong Kong. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang ang aking pagko-compare ko dun sa ugali ng Middle East tsaka Hong Kong. Yun lang. Thank you at maraming salamat.